Magandang umaga. Ayun yung partner ko, oh. Sando ng kuwan. Nangunguna na siya. Okay. Ano natin dito? Dito kami maglalakad sa may gitna para maya-maya hindi na kami mahirapan magtawid. Talaga pag walang exercise mga ka-G, talagang hingal din ang tao dito. Tanawin ano dito. Niputin ko. Yan yung partner ko. Partner! Naglalakad kami. Dito na. Nawawala yung pagod namin pag kaming magkasama lagi. Kasi kapag mag-isa kasi maglalakad, boring. Yun yung isa ang kasama namin malayo. Yung puti. Ang puti. Kasama namin naglalakad tuwing umaga. Ay, may kikwento pala ako sa inyo mga ka-G. Nung bago ako pumunta ng Canada dito, nagpunta ako sa Taiwan 1999. Pupunta ko doon. Siyempre ang trabaho namin is semento. Nung nag-apply ako sa Maynila, agency yun eh. Ano nga palang agency yun? Nakalimutan ko na. Nakalimutan ko na mga ka-G. Basta agency yun. Unang pinagawa sa akin, tinignan yung kamay ko, yung palad ko. Siguro nakita yung palad ko, walang kakalyo-kalyo. Sabi nila sa akin, wala daw akong kakayanan magtrabaho sa Taiwan. Sabi ko naman, hindi naman nababasa sa kamay yung pagtrabaho sa semento. Sabi ko, yun, binigyan nila ako ng option. Kasi kaya bata-bata ko pa noon eh. Nag-post up ako ng 30. Siguro, tignan nila siguro sa akin kung gaano ako ka-endurance siguro. Ayun. Nakuha ko naman yung pinagagawa. Kaya natanggap ako sa trabaho. Pero alam niyo mga ka-G, yung
Yung pagpunta ko sa Taiwan, utang yun. Wala akong binayarang placement agency. Walang ano. So ang mangyayari nun, salary deduction kada buwan, yung babawasan yung sahod ko pambayad sa agency. So sa madaling sabi, wala akong nilabas na pera para pumunta doon. Kaya nga lang siyempre every month nga bawas sa sahod mo. Pero okay naman yun dahil at least nakapunta sa Taiwan. At ngayon ito naman, nung kararating ko sa Taiwan, siyempre kami na yung bagong worker. Marami nang magsisiuwian. Ngayon may isang Pilipino, nung habang lumabas ako galing sa dorm, kasi unang araw namin yun eh, pero hindi pa kami nagtatrabaho kasi mga nilalakad pa namin lahat ng mga papers namin, mga ganyan, yung mga ano kailangan, mga medical, ganyan. Yung Pilipinong nakausap ko umiiyak. Sabi ko, kabayan, ba't ka umiiyak? Sabi ko sa kanya, tinanong ko. Sabi niya sa akin, kabayan, wala akong may uwing pera. Sabi niya, o bakit naman? Sabi ko, ang tagal mo na dito eh. Sabi ko, sabi niya, ano, siguro sa aking palagay, kakapadala niya, tapos ang bisyo, ganyan. Siguro lagi daw pupunta sa happy, walang natitira. Ito ngayon, siyempre naawa naman ako dahil wala nga daw siya may uwing pera sa tagal niya nagtrabaho. Nag-worry daw siya kapag walang ano. Ngayon, siyempre parang na-aware ako dun sa kabayan natin na yun nga, walang naiyong pera. Kahit man lang daw ano, pamuhunan niya pang negosyo, hindi daw siya nakapag-uwi. Ewan ko lang kung anong istorya ng buhay niya, basta sabi niya sa akin, kahit yung pamilya niya wala daw din naipon. So yun nga ang masaklap sa mga OFW. Ngayon ang masasabi ko lang sa inyo, mga kaji, yung mga gusto mag-abroad gaya din ng Taiwan, ganyan, maraming tukso doon. Talagang totoo yung sinasabi nila na nag-abroad kakaroon na ng problema gaya ng nangangaliwa, ganyan, naghahanap ng ng makakasama nila para hindi sila malungkot. Minsan nagsisinungaling na nga sila sa pamilya nila na wala silang kuwan. Ngayon siyempre ang buhay ng Taiwan, ito real talk lang sa nakita ko noon dati nung nandun ako sa Taiwan, gaya nung sa trabaho namin, halos lahat may mga syota. May mga syota, siyempre may mga girlfriend, ganyan. Kahit may asawa sa Pilipinas. Ako naman dati noon, binata pa naman ako noon, kaya wala akong problema. Pero yung iba kong kasama talaga, kahit may pamilya na talaga, hindi lang naman doon eh, lahat. Kahit nga sa pagpunta ko ng Taipei minsan, makikita mo talaga, sama-sama yan. Lalo sa Chungsan Pelo, ganyan, Lotong, sa ano naman yun, kasi sa northbound kami. Ngayon
Sabi ko noon, hindi kasya itong nasasahod ko. Dahil nga, nung that time, siyempre, binata pa naman ako noon. Hindi pa ako nagpapadala din ako. So kung hindi sapat, sabi ko, kaya ang ginagawa ko, nagsi 16 hours ako sa trabaho. At the same time, gumawa ko ng paraan na makapag-sideline. Gaya ng nagbebenta ako ng mga calling card na ganyan, mga pantalon, mga relos, mga ganyan. Minsan nabibintahan ko rin yung mga Indonesian, Vietnamese, mga Thailander, ganyan. Siyempre, kailangan talaga ng extra income eh. Ngayon nung na-aware ako dun sa sinabi ni Kabayan, napaisip ako na kung paano ko sila matutulungan. Ngayon nung nakausap ko yung nakapagbigay ako ng idea sa kumpanya, nakausap ko yung presidente, yung Chinese na presidente. Sabi ko, sir, if you don't mind, if we can do something very ideal to the Filipinos, in order to, when they go back home, they have their money. Because I noticed that Filipinos working here in Taiwan, they don't have savings. Sabi ko, baka naman pwedeng magkaroon tayo ng amendment na magkaroon ng savings ang mga worker dito, na automatic deduction para pag uwi nila meron silang may uuwi, may re-release yung kanilang naipon. Sabi sa akin nung presidente, wow Edgar, sabi sa akin, that's a great idea, sabi niya sa akin, kasi yun din ang aking concern sa mga Pilipino. Sabi niya, yeah sir, sabi ko, kasi in that way, sabi ko, even though they are going to somewhere, they spend their money, but there is a certain savings na mai-set aside nila sa kanilang pinagtrabahuan. Sabi ko, at least meron talagang inaasahan. So nung nag-held kami ng meeting, kami mga worker doon, laking tuwa nila nung nasabi namin yun, laking tuwa nila. Kaya sabi nila sa akin, ever since daw, wala daw nakapagsabi sa kanila ng ganong idea, dahil marami nang nagdaang Pilipino doon na wala man lang daw nag-request ng ganon. So madaling sabi, sa akin daw galing yung yung ganong idea na benefited sa mga OFW. Sabi ko naman sa kanila, sir, sabi ko, hindi naman sabi ko, concern lang talaga ako. Sabi ko, hindi ako nag-aas ng anumang kapalit sa idea na yan. Ang akin lang is makatulong ako sa kapwa ko, sabi ko. Ayun. Tapos sabi ko na naman, nung napaisip na naman ako after that, siyempre sa kumpanya, bawal kumuha ng kapatid. Ngayon, kinausap ko na naman yung presidente kung pwedeng magkaroon ng hiring sa mga kapatid. So, sa awa ng Diyos, na-granted yung aking request. Talagang granted nila, although bawal talaga sana yung magkapatid sa isang kumpanya. Granted nila sa akin yun. Kaya laking tuwa ko naman nung sinabi sa akin, okay Edgar, sabi sa akin, we will try to hire
brothers. Sabi niya sa akin, sabi ko, oh thank you sir, that's a good opportunity for us. Sabi ko, edi nagpatawag na naman ng meeting yung presidente ng ano namin. Ayun, nag-granted din yung kwantong to sila sa ano, sa good news kasi yung mga kapatid nila pili na rin nilang makuha. So ang laking pasalamat nila sa akin dahil yun nga, kung hindi daw sa akin wala daw ganong mga ideyang na na-implement. Sabi sa akin, sabi ko wala yun. Sabi ko siyempre gusto ko rin makatulong sa kapwa natin Pilipino, sabi ko. Pero for now mga kaji, hindi mapuputol na itong story ko. May part 2 pa to, yung story ko sa pagtaiwan ko dati. So bye for now mga kaji, see you in the next video.